si Cheese Escudero. Ay, may nagkakalat ng fake news, oh. Sabi niya, 1.4 billion a day, flood control budget. Oh, alam niyo kaya kayo napapatawag sa Kongreso, no? Yung mga vlogger niyo kasi nagkakalat kayo ng fake news, no? There's no such thing as 1.4 billion a day. That's totally fake news. So mga kaibigan, nakita niyo itong comment ng isang DDS dito, ha? Fake news po yan. There's no such thing as 1.4 billion a day flood control budget. Wala pong ganun, no? So yan po, ganyan po sila mag-fake news, no? Malala po sila. Sila po ay mga utak jablo. Malala sila maggawa ng fake news, no? So, ito po mga kaibigan, no? So 142 billion, yan po. Maliit lang daw yan, ang sabi po ni Cheese Escudero. So, ito mga kaibigan, no? Basahin po natin ito. Senate President Cheese Escudero quietly inserted 142.7 billion into the 2025 budget. No breakdown, no transparency, no direct help. Yan po mga kaibigan ang ginawa ni Cheese Escudero. So mga kaibigan, no? Tahimik mga kaibigan, nananahimik siya na ginagawa niya ang bagay na yan. Habang ang mga dilawan at habang itong mga DDS ay binabati ko si Speaker Martin Romualdez sa insertion na yan, mga kaibigan, ang akala nila na si Speaker Martin, hindi po nila alam na ito, ang may gawa nito ay si Escudero. So ngayon mga kaibigan, ito ay nalalantad na ngayon sa taong bayan na ang tunay na salarin ay hindi po si Speaker Martin, kundi si Cheese Escudero. Kaya nga mga kaibigan, sabi ko sa inyo, ay ibinasura po yung ikinaso, no? Yung ikinaso ng mga dilawan kay Speaker Martin sa Sandigang Bayan tungkol sa ibinasura. Dahil nga, hindi naman kasangkot doon si Speaker Martin. And even yung mga kongresista, nagtataka nga sila, sabi, bakit dinadamay si Speaker Martin? Eh wala nga si Speaker Martin sa BICAM. Diba? Ang nandun yung mga senador. At ang merong say sa BICAM ay ang mga senador. Diba? Mga kaibigan, pagdating po sa BICAM, yung mga senador ang talagang may say doon. Yan, sina Cheese Escudero, sina Grace po. Kaya nga, di ba, sa isang interview, sabi ni Grace po, Senator Cheese? Kasi alam ni Grace po kung sino yung gumawa ng mga insertion at kung sino yung nag-push ng mga insertion. Di ba? So, ito mga kaibigan, no? Ito ay natatopic natin ngayon, mga kaibigan, para pinapakita natin dito kung gaano po kasama, no, itong ginawa ni Cheese Escudero. 142.7 billion hidden, mga kaibigan, no? Ito po ang ginawa. So wala pong transparency, walang direct help, no, mga kaibigan. Kaya nga, ang sabi po ni Speaker Martin Romualdez, pagdating sa 2026 national budget, no, dapat ay kapag merong BICAM, dapat ipakita sa taong bayan, dapat may camera, dapat nandiyan ang mga press, ipakita sa TV, nationwide, dapat ipakita yan. Yan po ang sinabi ni Speaker Martin Romualdez para maiwasan na yung nangyari ng 2025. Kasi, mga kaibigan, ang mga kababayan natin, ang pinuputukan nila dahil po sa pamumuno ni Sara Duterte sa paninira niya kay Speaker Martin na kesyo si Speaker Martin ganito, ganyan sa paninira nila. So akala ngayon ng mga ibang mga bungkok ng mga Pilipino na si Speaker Martin ang gumagawa. Yun naman pala, napatunayan mga kaibigan, na wala naman palang ginalaw si Speaker Martin doon sa budget na ipinasa ng Kongreso, no? Ang nangyari po ang paggalaw at pag-insert ng mga budget na yan sa BICAM kung saan dominante po si Cheese Escudero. Siya po ang Senate President. Siya po doon ang talagang nag-push ng mga insertion na yan. Diba? Yan po ang katotohanan. Lynn Tamore Adminrich, hello po, Madam.
Ask ko lang po, na-dismiss po ba ang impeachment ng Supreme Court? Di po kasi ako updated. Opo. Di ba nung nakakaraang mga araw, 3 to 2 days na yata, no? Meron po akong vlog, no, sa live. At sinabi ko na po ito, na magdideklara ang Korte Suprema na para ideklara na unconstitutional itong impeachment. Kasi po merong lumabas na mga balita, ano, galing sa isang source na legit na source. Kita mo, nagkatotoo talaga yung sinabi niya. Galing sa isang legit na source na meron daw di umanong sabuatan, no? Ito daw ay sa composed of 12 judges, no, Supreme Court judges na appointed ni Digong. At yung ponente ay si Leonen na appointed ni Pinoy. Bakit si Leonen ang kinonsyaba? Para magkaroon ngayon ng credibility sa mga dilawan. Nasabihin, ay, dilawan si Leonen. Siguro, tama siguro yung desisyon, no? Pero mga kaibigan, hindi pa man ito nangyayari kanina, ay nailabas na natin ito, na mangyayari ito dahil naichuchu na po ito ng source natin. At kita nyo, nangyari nga talaga. Nagkaroon po ng sabwatan. Kaya naman pala, ang Senado ay pilit na dinidelay dahil meron pala talagang sabwatan. Para kanilang hinihintay yung Supreme Court kasi ito yung kanilang gagamitin para hindi na ituloy ang trial, di ba? So sabi ko nga mga kaibigan, no, kahapon no, pinalo up natin ito sa vlog natin, sinabi natin na kapag nangyari na yan, na nagdeklara na ang Korte Suprema at talagang wala na, hindi na nahabol ng Congress, wala nang nagawa ang Kongreso, edi, sige, okay, masaya. Bakit? Para makatakbo pa siya sa 2028 para malaman niya na hindi na siya mananalo. Kasi natitiyak ko, hindi na siya mananalo. Dahil mga kababayan, wala na basang-basa na si Sara Duterte. Talagang sirang-sira na siya. At itong ginawa ng Supreme Court ngayon na sinalba nila itong si Sara Duterte. Hindi natin alam kung ano talaga yung deal nila dyan. Pero may deal yan mga kababayan. No? May deal. Kita nyo, napakabilis, no? Napakabilis ng paglabas ng Korte Suprema. Alam naman natin na si Sara Duterte 2 beses na nag-apila sa Korte Suprema para ipa-dismiss ang kanyang impeachment, no? So kinatigan naman ng Korte Suprema. Ganyan po kabilis. Kasi nga mga kaibigan, nandyan pa yung mga appointed ni Digong. Kaya nga magtataka kayo mga kaibigan, magtataka kayo. Ilang beses na si Sara Duterte ay ipapadisbar. Dami na niyang disbarment case. Nung nanuntok siya ng sheriff, meron siyang disbarment case. Meron pa. Ang alam ko, 4 ang disbarment case niya. No? Itong mga bandang huli, ang nagpanan, yung isang taga PDP Laban din dati, no? At saka yung pinakahuling kay Larry Gadon. Ang pagkakaalam ko, 4 na yung disbarment case ni Sara Duterte. Pero magtataka ka, hindi inaaksyonan ng Supreme Court. Kaya nga, hindi na tayo magtataka. Alam na natin kung bakit. Kasi yung disbarment case ni Sara Duterte, hindi na-aksyonan until now. Ang tagal-tagal na. Samantalang, nung umapila siya para ipa-dismiss ang impeachment niya, andyan ka agad. February lang siya umapila. Pagkatapos ngayon, mayroon ng sagot. Samantalang yung disbarment case niya, until now, wala pa rin. Samantalang sila doon, mga kaibigan, napakabilis. 2 buwan lang yata yun pag-file sa kanya. Nung pagka-file ng disbarment case, 2 months lang, disbar agad.
So dito makikita natin mga kaibigan, no? Si VP Sara Duterte, napa-dismiss or napadeklara na unconstitutional ang kanyang impeachment dahil sa koneksyon. Maniwala, hindi po yan yung sinasabi ni Leone na dahil ganito, ganyan. Hindi yan mga kaibigan. Connection yan. Dahil patuloy, no, mga kaibigan, sabi nga ng mga nakakaalam, pag dito po sa Pilipinas, marami pang koneksyon ang mga Duterte. Kaya nga hindi sila pwedeng litisin dito. Si Duterte, hindi siya pwedeng iuwi dito para litisin dahil kapag dito, walang mangyayari. Kaya doon nga, sa ICC, humingi ng hustisya ang mga biktima ng EJK. Diba? So kita nyo ha, malaking ebidensya yan, mga kaibigan. Malinaw na malinaw, mga kaibigan, na si VP Sara Duterte ay marami dapat na sagutin. Pero, diniklara pa na unconstitutional ang impeachment. Samantalang, wala naman pong nilabag ang House of the Representatives sa impeachment na yan. Diba? So, alam na this, mga kaibigan, no? Alam na po natin. So, ayun mga kaibigan, bagamat bagamat siya ay nakawala dito, pero wala pa rin siyang kawala talaga eh. Kasi sabi ko nga kanina guys, ang tatay niya nasa The Hague at humaharap na yon sa ICC at magkakaroon na ng trial sa September at syempre tuloy-tuloy na yung trial na yan. Syempre mga kaibigan, damay din siya dahil pag binuksan yung bank accounts na sinasabi ni Trillanes, yung joint accounts nila, doon makikita, lalabas lahat ng sinasabi ni Trillanes na tumatanggap siya ng drug money. Diba? Yung sinasabi ni Trillanes. So mga kaibigan, wala pa rin talaga siyang lusot. At eto mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin yung pwedeng ikaso sa kanya, plunder. At saka yung doon sa pag-titret sa ating Pangulo, kay Elisa, at saka kay Speaker. No? So yun po mga kaibigan. No? At ang maganda po nito, para sa akin, ang maganda nito kasi makakatakbo pa rin siya sa 2028 election. At dito, makikita niya, mga kaibigan, mararanasan niya yung katotohanan na wala pala siyang bilang, na hindi pala siya mananalo dahil wala naman talaga siyang botante. Diba? So, mga kaibigan, ano muna natin tapusin lang muna natin itong ating topic pagkatapos balikan natin yung topic na yan tungkol sa pagbabasura ng impeachment ni Sara Duterte. No? So, eto na nga po mga kaibigan, mga guys. Si Cheese Escudero ay maliit lang daw, no? Maliit lang daw, Cheese, inamin na maliit lang naman daw ang 142 billion na insertion ng Senado. Maliit lang naman daw ang 142 billion na insertion ng Senado. Tingnan nyo guys, no? So Senate President Cheese Escudero quietly inserted 142.7 billion into the 2025 budget. No breakdown, no transparency, no direct help. Yan po ang ginawa, no, ni Senate President Escudero. At kahit po mga kaibigan, si ex-Senate President Tito Soto ay nabigla dito po sa insertion na ginawa ni Cheese Escudero. No? So billions for flood control. Unanswered questions behind Senate's 142 billion BICAM insertion. Yan. So yan guys In the Philippines, monsoon rains battered much of the country this month. Blah, 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 no? Pagkatapos po dito mga kaibigan, ay bakit nag-insert ng napakarami para sa flood control? Ito po mga kaibigan top 10 BICAM insertions, no? Senate President Francis Cheese Escudero. No? Sa Bulacan, nagbigay po siya no, sa kanyang insertion ng
12. OMG. Ang laki. 12 billion? 12 billion. Nakakahilo ang ano, no? And then sa Sorsogon, 9 billion something. Mindoro, 8 billion something. Batangas, 7 billion something. Davao, 7 billion something. Misamis Occidental, 6 billion something. Quezon Province, 5 billion something. And Cavite, 5 billion something. Valencia, 4 billion something. Cebu, 4 billion something. Grabe. Ang laki ng insertion ni itong si Chis Escudero. Yan. So Bulacan is also the home province of Senator Joel Villanueva, a close ally of Escudero, who is widely expected to reclaim his previous post as Senate Majority Leader when the 20th Congress opens in July 28. So Sorsogon, Escudero's home base, came next, 9.13 billion. No? Kay Villanueva, 12.08 billion. Kay Chis Escudero, 9.13 billion. Mindoro, 8.36 billion. Batangas, 7.32 billion. Davao, 7.21 billion. Misamis Occidental, 6.52 billion. So ito mga kaibigan, para daw yan mga yan sa flood control. Flood control daw mga kaibigan. No? Yan po ang insertion na ginawa ni Chis Escudero. No? So, ganyan po mga kaibigan. Yan po si Chis Escudero. Habang ang House of the Representative ay tumutulong, si Chis Escudero naman ay nag-insert para busugin ang kanyang mga kaalyado. Lynn Tamori, maraming salamat Lynn Tamori sa palipad. Salamat po. No? So, yan mga kaibigan, no? Uulitin natin, no? Habang ang Kongreso ay tumutulong, naglalagay ng mga proyekto para mahihirap, katulad na lang ng AKAP, ng TUPAD, ang Senado naman ay silently, tahimik